Magandang umaga po, ay magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. He is good. He is faithful. So, yung ating pong mga papel na ginamit po natin sa ating pong maigsing quiz. Last Thursday po, nandun po. Kunin nyo na lang po. Tandaan po natin, kaya po natin hindi pinapalagyan ng pangalan yung mga papel, mga kapatid, para hindi na po tayo mag-compare sa isa't isa. Hindi naman po natin kailangan i-compare ang ating mga sarili sa kapwa natin. Kung tayo po'y nakakuha ng perfectness score, sa atin na lang po yan. Okay na po yun. We must have a silent confidence or silent joy na nakukuha po natin yung katotohanan. Hindi na natin kailangan ikumpara pa natin sa iba. Yan po ang dahilan, kaya po hindi natin nilalagyan ng pangalan yung mga papel natin. Okay? Para rin hindi naman yung mga hindi pa nakaka-catch up nung ating pong pinag-aaralan, para hindi naman sila mahihiya kung sila man ay nagkaroon ng mga may maling kasagutan. Pero nagagalak po tayo, wala pong doon po sa lahat po ng kumuha ng quiz na yun, wala po namang nakakuha ng mababa. Lahat po ay nakapasa doon sa kalahati ng ating pong pinag-aralan. Out of 7, ang pinaka-score na lowest dyan is 4. 4 out of 7, which is okay pa rin dahil pinapakita na talagang nakikinig po ang lahat sa ating pong mga pinag-aaralan. Okay, so tayo po ay magpapatuloy doon po sa ating pong pagtalakay sa ika-4 na yugto po ng ating pag-aaral patungkol po sa theological position ng mga Reformed Christian. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating pong pinag-aaralan ay doktrina po o teolohiya ng Reformed Christians. Okay? Na nakabase po sa Scripture. Inaasahan po natin na hindi po lahat ng mga nagsasabing Kristiyano ay na pumuposisyon o kapareho ng ating pong doktrina o ng ating teolohiya. Doon po sa sinagutan nyo last Thursday, sa iba pong paniniwala, tayo po ang mali, sila po ang tama. Okay? At ginagalang natin yon. Kung yun ang paniniwala nila, na ang kaligtasan ay by works o sa pamamagitan ng trabaho ng tao. Tayo po kasi, ang pinaniniwalaan natin ay ang kaligtasan natin ay talagang by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya at grasya ng Diyos. Hindi po dahilan sa anumang desisyon natin, sa anumang efforts natin, sa anumang trabaho natin. Ang pananampalataya po natin ay solely, yung kabuuan, ay nakasalalay sa soberenya ng Panginoon. Siya ang nagdesisyon, siya ang gumawa, siya ang nagpanatili, at siyang magdadala sa dulo. Siya ang nagsimula at siyang magdadala sa dulo. Yun po ang paniniwala natin patungkol sa ating kaligtasan. At doon po tayo tumatalakay. Okay? So marami po kasing mga churches, although sinasabi po nila na by faith sila, by grace, pero sa paraan po ng kanilang pagmimensahe o sa paraan ng pagtuturo ng doktrina, lumalabas po na sila ay by works. Kaya po mapapansin niyo sa church natin, mga kapatid, hindi po tayo nagpapaligsahan. Hindi tayo nagyayabangan dito, hindi tayo nagpapaligsahan, hindi natin kinukumpara ang bawat isa. Kung sino mas nakakaalam, sino mas nakakagawa, sino mas nag-e-effort. Wala po tayong ganong mga comparison. Wala po tayong ganong mga pagpapakita sa church natin. Bakit po? Kasi po naniniwala tayo na ang lahat sa ating buhay mananampalataya ay grasya ng Diyos.
Hindi ka nakakalamang sa iba. Okay? Kung ikaw man ay nakakagawa, hindi ikaw yon. Ang grasya ng Diyos ang gumagawa nun sa pamamagitan ng buhay mo. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki yun, pagmayabang. Ang sabi ng Biblia, kung may ipagmamayabang ka, ay ipagmayabang mo ang Panginoong Hesukristo, hindi ang sarili mo. Sa ibang mga paniniwala kasi, dahilan sa ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng by works, nagbibilangan ngayon sila. O ba't hindi ka umayo? O ba't di ka nagpunta doon? Ba't di ka nagganto? Ay ako, gumaganto ako, gumaganyan ako. Yan. Iyon po ang hindi natin ginagawa sa iglesia. Okay? Hindi natin sinisino ang ating mga kapatiran sa pananampalataya. Tanging nakakaalam na ating pananampalataya at kung ang ating mga kilos, gawa at trabaho, mga efforts ay talagang sumasapit sa kaluwalhatian ng Panginoon, ang nagja-judge po noon ay ang Diyos at hindi tayo. So we will never, ever compare ourselves to others. Bagamat parang nakikita mo, sa isip mo parang lamang yata ako magtrabaho. Parang lamang yata ako magbigay. Bagamat sa tingin mo parang nangyayari yun. Lumalamang ka, pero wala kang karapatan, kapatid, na sabihin sa kapwa mo na ikumpara mo ang sarili mo na mas may nagagawa ka o mas marunong ka kesa sa iba. Okay? Ang Panginoon ang humuhusga sa lahat po ng ating ginagawa. Yan po ang pinupuntirya ng ating pag-aaral. So sa ngayon po, nandun po tayo sa yugto na ika-4, which is yung letter I ng tulip, which is irresistible grace. Sa Tagalog, irresistible grace means hindi mapipigilan. Okay? Hindi mapipigilan o hindi kailanman matatanggihang kagandahang loob ng Diyos o grasya ng Diyos sa mga hinirang. Okay? Sa mga hinirang. Ang maraming tao mapapahamak kasi tinatanggihan nila ang offering ng Diyos. Okay? Mapapahamak sila dahil ayaw nila ng Diyos. Mapapahamak sila sa ganong kalagayan. Ngunit ang isang hinirang ng Diyos, mga kapatid, papag-aralan natin, iisa-isahin natin yung mga bersikulo. Bakit natin pinaniniwalaan na ang hinirang ng Diyos kailanman hindi niya matatanggihan kapag sumapit sa Kanya ang kabutihang loob ng Diyos? Okay, bakit nangyayari yun? Yan po ang posisyon natin sa pananampalataya patungkol sa ating kaligtasan ayon sa pagkaunawa po natin ng banal na kasulatan. So tutumbukin natin at sasagutin ang katanungan, bakit nga ba hindi matanggihan o hindi, isang word, mapipigilan ng isang hinirang ang grasya ng Diyos kapag ka in-offer ito sa Kanya. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, pinili ka, darating sa buhay mo na i-offer ng Diyos ang kaligtasan na yon at kailanman hindi mo yon matatanggihan. Bakit? Bakit hindi mo maitatakwil si Kristo pag in-offer siya sa iyo ng Diyos? Bakit hindi ka makakapalag pag dinala ka ng Ama kay Hesukristo? Ano ang mga bersikulo sa Biblia na nagpapatotoo o nagko-confirm na tunay nga, tama nga ang pananampalatayang kinakatigan natin bilang mga mananampalatayang naniniwala na ang kaligtasan ay by grace and by faith. Okay. Scriptural support for reformed position ng irresistible grace.
Yan. So, yan po yung atin pong tutumbukin. Everyone whom the Father has chosen and for whom Christ died will certainly experience the application of that salvation by the Holy Spirit. Okay? Hindi matatanggihan. Kapag ikaw ay hinirang ng Diyos, pinili ka para sa kaligtasan, darating at darating sa buhay mo, sasapit sa iyo na tatanggapin mo ang kaligtasan na yon. Ikilala mo ang Panginoong Jesucristo at tatanggapin mo ang kaligtasan na yon at unti-unting mamomolde ang buhay mo sa gusto ng Diyos na pagdalhan sa iyo, sa calling mo. Okay. So why grace is irresistible? Bakit nga ba ang grasya ng Diyos ay hindi matanggihan ng mga hinirang ng Ama? Because, truth letter A, yan. Bakit hindi matanggihan? Because, truth letter A, because God the Father is sovereign over a man's ability to enjoy, over a man's ability to come to Jesus Christ and enjoy and experience salvation. Yun po yung unang katotohanan ng pag-aaralan natin. Bakit hindi natatanggihan ang grasya ng Diyos, ng hinirang ng Diyos Ama? Bakit hindi nila ito matatanggihan? Dahil ang Diyos ang nangunguna, nag-iisang nagdidesisyon. Okay? Ibig sabihin, the Godhead. Pag sinabi kong nag-iisang nagdidesisyon, ang ibig sabihin nun, the Godhead. Ang ating pong paniniwala sa pananampalataya natin patungkol sa kung sino ang Diyos, yung Trinity. Okay? Trinity. Ang ating Diyos ay isa, yung Godhead, in 3 persons. Pero iisa siya in 3 persons. Yun ang Trinity. One Godhead in 3 persons. Pag sinabi kong nagdidesisyon siyang mag-isa, ibig sabihin nagkakaisa ang Godhead. While 3 persons sila, pero iisa ang kanilang desisyon. Okay? Iisa ang nagdidesisyon patungkol sa iyong kaligtasan. He is sovereign, walang nag-i-impluwensya sa kanya, walang anumang titignan siya, ang kanyang desisyon patungkol sa kaligtasan ay nanggagaling lamang sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kanya titignan kung sino ka, kung anong itsura mo, kung anong kakayanan mo, kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kainam, kung gaano ka katalino, walang titignan sa lahat ng iyon. Magdidesisyon ng Diyos batay sa kanyang sariling desisyon, not influenced by outside forces. Okay? So, mag-isa ang Godhead sa pagdidesisyon patungkol sa iyong kaligtasan. And He also is sovereign or nangunguna sa kakayanan mo. Your ability to come to Jesus and enjoy and experience salvation. Okay? Hindi po tayo ang lumalapit kay Jesus. Listen very carefully. Tandaan natin, wala po tayong ipagmamalaki. Kaya sabi ng Biblia, you cannot boast about your salvation. Walang maipagmamalaki ang tao. Bakit? Hindi talaga tayo ang lumalapit kay Jesus o ang nagdesisyong lumapit kay Jesus. Hindi tayo. Okay? God is sovereign in every abilities na meron ng tao na makalapit kay Jesucristo. Ang ibig sabihin niyan, ang pananampalataya mo, your faith, your trust, your belief
your confidence to Christ, kapatid, hindi mo yan pwedeng angkinin na sa'yo yan nagmula. Pinangunahan ka ng Diyos. Kaya tumubo sa'yo ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang pagtitiwala sa Kanya, ang paniniwala sa Kanya, at ang pananalig sa Kanya. Tandaan mo, faith, trust, belief, confidence in Christ, hindi mo pwedeng sabihin na sa'yo yan nagsimula. Pinangunahan ka ng Diyos, kaya ka nagkaroon ng lahat ng abilidad na gawin yon para kay Jesucristo. Okay, ano yung mga verses doon? John chapter 6, verse 37. John chapter 6, verse 37 says, all that the Father gives me will come to me. Okay. Sabi ni Jesus Christ, all that the Father gives me will come to me. Lahat ng ibibigay ng Ama papunta sa akin, hindi nila mariresist na lumapit sa akin. Yan bang sinabi ni Jesus Christ? Yes. Ang sabi ni Jesus Christ, lahat sila na hinirang ng Ama, na pinili ng Ama, na ilapit sa akin, ay lalapit nga sila sa akin. Pastor, parang ba tayong mga robot? Wala ba tayong sariling desisyon? Ayan, dyan po Dyan po gustong makialam ng isipan ng tao sa kapangyarihan ng Diyos Yung parang kayang isipin ng tao na meron siyang maiisip o meron siyang desisyon na lalagpas sa soberenya ng Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid. Ang ating Diyos ay sovereign. Walang huhulagpos sa Kanya. Walang mangyayari na hindi niya alam at hindi niya pinahintulutan. At tanungin niyo na naman, di yung mga masasama, Pastor, yung mga nangyayaring ganyan, yung mga nangyayari doon na mga matitindi, yung kailan Hitler, yung ganyan, pinangunahan ng Lord. Yun yung mga mga pagdududa sa Diyos na gusto ilagay ng diablo para paliitin at parang pag-isipan, bigyan ng duda na ang Diyos ay somehow may mga maling desisyon at masama. Huwag kang pumunta sa mga ganon, kapatid. Huwag mong pupuntahan yon. Kasi pag pinuntahan mo yon, questionin mo na rin, bakit mga Israel lang sa Old Testament ang mga hinirang? Bakit inutusan ng Diyos ang mga Israel na patayin ang mga Amalekites, ang mga Jebusites, ang mga Hittites? Ba't inutos ng Diyos na pagpapatayin sila? Hindi ba sila mga tao? Mga tao din naman sila. Huwag kang pumunta doon. Huwag mong puntahan yon. Nadaling ka ng diablo sa mga katanungan na hindi mo kailanman masasagot. Okay? Ang identity ng isang elect ng Diyos, nagkakasya siya sa kung ano yung katotohanan binibigay ng Diyos sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Okay? Sadyang maraming mga katanungan at hindi mo mapipigilan ng mga katanungan yun na mag-arise, kapatid. Pero yun yung mga katanungan na hindi klaradong sinagot ng Biblia at kailanman hindi mo klaradong maiintindihan sapagkat may mga bagay na tanging Diyos lamang ang nakakaalam at nakakaunawa. Okay? Tandaan mo yan. Hindi mo lahat maiintindihan lahat. You only have gano'n ba kalaki yung utak ng tao, doktora? Ganito lang ba? Ganito lang siguro. Siguro yung skull natin, medyo na. Ganito lang kalaking utak mo, kapatid. Hindi talaga natin kayang kargahin yung hindi ko alam kung may utak ang Diyos. Hindi ko alam yon. Walang nakasulat. Hindi mo kayang kargahin yung wisdom at karunungan ng Diyos na parang maiintindihan mo ang lahat. Okay? Kaya nagbigay lang siya ng Holy Scripture kung saan magkakasya lang tayo sa kung ano yung pinapaliwanag ng Diyos sa Biblia. If you have many questions,
Outside the Bible, kapatid, magkasya ka na, ibigay mo sa Lord na, Lord, hindi ko naiintindihan, pero magtitiwala ako sa iyo. Kung ano yung sinabi mo, yun ang sa akin, Panginoon. Okay? So sabi dito mga kapatid, ang iyong pananampalataya, ito pala. Sabi dito, all that the Father gives me will come to me. Hindi mo kayang pigilan yun, kapatid. Kapag ikaw ay isa sa mga hinirang ng Diyos, wala kang magagawa, kundi isang araw ay lumapit at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Magbunyi ka, maging masaya ka, kung nangyayari sa iyo o nangyari sa iyo na ikaw ay talagang sumampalataya, naniwala, nagtiwala, nanalig sa Panginoong Hesukristo. Okay? It cannot be resisted. All that the Father gives me will come to me. And this is the reward. And whoever comes to me, I will never drive away. Ibig sabihin, mga kapatid, even though the grace of God cannot be resisted by an elect of God, kahit wala kang kakayanang i-resist yun, kapatid, ang reward naman, ang resulta naman sa'yo ng paglapit mo sa Panginoon. Anong sabi ni Jesus Christ? Hindi ka niya. Anong tawag yan? Ano yung tawag sa Tagalog na, I will never drive you away. Hindi ka niya ikakahiya o hindi ka niya itatakwil. Ang elect ng Diyos, ang hinirang ng Diyos, pag lumapit siya sa Panginoong Hesukristo, dahil kilala ng Diyos ang mga hinirang ng Ama papunta sa Kanya, pag lumapit yung hinirang na yon sa Panginoong Hesukristo, hindi niya yon itatakwil. Kakalingain niya yon hanggang sa huli. Mababasa natin sa susunod na scripture. John chapter 6 verse 44 says, John chapter 6 verse 44 says, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. So makita mo dyan, mga kapatid, yung katotohanan ng soberenya o pangunguna ng Diyos sa ating kaligtasan. Pakinggang mabuti, mga kapatid. God the Father is sovereign over our salvation because, sabi ni Jesus Christ, walang makakalapit sa akin maliban. No one can come to me unless, maliban, the Father who sent me draws him. Sino nagdedesisyon para makalapit ang tao kay Jesucristo? Sino nagdedesisyon? Ayon dyan sa John chapter 6 verse 44, sino daw? Ang Diyos. That's why, ang Diyos Ama. That's why God the Father is sovereign. Siya ang nangunguna para makalapit ang isang tao sa Panginoong Jesucristo. Ang nagdesisyon at nagbibigay ng kakayanang makalapit ang tao sa Panginoong Jesucristo ay ang Diyos Ama. Sabi diyan, no one can come to me. Sabi ni Jesus Christ, walang makakalapit sa akin, maliban na ang Amang nasa langit ay ilapit sila sa akin. But, once na inilapit na ng Ama ang kanyang mga hinirang sa Panginoong Jesucristo, ano naman ang resulta? Anong pangako? Anong mangyayari sa iyo pag inilapit ka na kay Jesucristo? You will be raised up at the last day. Okay? Mga kapatid, hindi ang pangako na yan, hindi sa lahat ng tao. Tandaan natin. Kaya pakinggan natin mabuti. Ang pangako na yan ay hindi sa lahat ng tao. Ang pangako na yan ay para sa mga
hinirang ng Diyos. At ang pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos, napakalinaw na sinasabi. Ano daw magiging itsura, kalagayan ng mga hinirang ng Diyos? Lalapit talaga sila kay Jesucristo. Ano ibig sabihin ng lumalapit kay Jesucristo? Sila ay tunay na sumasampalataya, nakikilala ang Panginoong Jesucristo, alam kung anong ginawa ni Jesus Christ para sa Kanya, alam kung ano ang sakripisyo ni Jesus Christ para sa Kanya. Sumasampalataya sila, naniniwala, nagtitiwala, nananalig. Ibig sabihin, kapatid, nakasalalay ang lahat ng kanilang pag-asa, maging ang kanilang kaligtasan. Pag sinabi natin nakasalalay ang lahat ng kanilang pag-asa, kahit yung pang-araw-araw mong buhay, pakinggan natin mabuti, huwag natin kakatamaran to, mga kapatid. Dahil dito nakasalalay ang katagumpayan mo. I'm telling you the truth. Dito nakasalalay ang katagumpayan mo. Dito rin nakasalalay ang iyong enjoyment. Kung gusto mong ma-enjoy ang buhay mo dito sa lupa, bilang nagsasabi na ikaw ay mananampalataya, kailangan mong maintindihan sino si Jesus Christ at ano ang meron kay Jesus Christ para sa iyo. Kailangan mong isalalay ng buong buo. Isalalay ng buong buo. Ibig sabihin ng isalalay ng buong buo, nakakita na kayo ng piggyback na karga. Yung pagka nag-first aid kami, kunyari merong nakahimlay dyan, ilalagay namin siya sa likod para madala siya sa kung saan siya dapat dalhin, para maligtas siya. Piggyback. Pag sinabing isasalalay mo ang lahat-lahat sa'yo, kapatid, hindi nakatapak ang paa mo sa lupa. Nakasalalay ka buong buo. At ang pag-asa mo na makarating ka sa kaligtasan para magamot ka, nakasalalay dun sa paa at sa lakas nung nakaano sa'yo, nung nagkakarga sa'yo. Nagkakaintindihan tayo. Marami kasi sa atin, sinasabing sumasampalataya, pero tayong gumagawa ng mga paraan sa buhay natin. Sabi-sabi lang ng bibig, basta ako may pananampalataya sa Panginoon. Pero sila ang gumagawa. Hindi nila binibigay ang total, yung kabuuan ng kanilang pag-asa, pananampalataya, pananalig, pagtitiwala sa Panginoon. Pag sinabi nating isasalalay mo ng buo, para itong nakakarating ka sa lugar na pupuntahan mo, pero hindi ikaw ang naglalakad papunta doon. Nakasalalay ka doon sa lakas at kakayanan nung kumakarga sa iyo. Kakaintindihan tayo mga kapatid. Yun ay hindi pwedeng daya-dayain. Pwedeng sabi-sabihin. Pero hindi mo madadaya. Alam ng Lord kung isinasalalay mo ng lahat-lahat sa Panginoon ang buhay mo. Hindi ito yung yung Lord, sa araw sa langit ako. Sinalalay ko na ang pananampalataya ko para sa iyo. Kaya sa langit na ako. Hindi lang yun hindi lang yun ang binibigay mo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Lahat! Sa buhay mo, lahat! Okay, mamaya makikita natin kung bakit ganon. Lahat, ganon ang isang hinirang ng Diyos. Wala siyang ibang pag-asa, kundi ang Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabi natin na ang Ama ay nagbigay ng kapangyarihan sa isang tao na lumapit sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, buo ang kanyang pagtitiwala, pananampalataya, kumpiyansa, pananalig, paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Hindi siya makakaraos sa buhay na ito, maliban na pakialaman siya at ayusin siya ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang sinasabi diyan. Sabi ng Panginoon, etong dahilan, kaya naparito ako dito sa lupa. May sinabi ba siyang ganon?
I have come, naparito ako dito sa lupa. Meron akong purpose. Anong purpose ng Panginoon? I have come, sabi ni Jesus Christ, so that you might have life. Okay? Naparito ako para bigyan kita ng isang buhay. Ang tanong, anong klaseng buhay yon? Yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Isang buhay na at ay pangako ni Jesus Christ yun eh. Alin sa dalawa lang? Pag hindi yun nangyayari sa iyo, kapatid, alin sa dalawa lang? Hindi talaga totoo si Jesus Christ? O hindi ka totoo? Magdiretsahan tayo mga kapatid. Okay? Kasi hindi pwedeng magsinungaling si Jesus Christ. Kasi yun ang mission niya, yun ang sinabi niya. Naparito ako sa lupa. Nag-mission ako. Iniwan kong langit. Naparito ako. Meron akong gustong ibigay sa iyo. Ano daw ibibigay niya? Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Anong klase ba yun, Pastor? Ano ba yung daming pera? Sikat? Makapangyarihan? Hindi, kapatid. Hindi. Ito yung buhay na matagumpay. Yung pinag-aaralan natin lagi sa Sunday. Ano yung tema natin? We conquer. Amen ba? Anong kino-conquer natin? Kino-conquer natin lahat. Problema, lahat. Kahirapan, hindi tayo kayang tibagin. Bakit? Kasi naiintindihan natin kung sino tayo. Naiintindihan natin na tayo'y ginto. Ginto tayo. Hindi tayo pilak, hindi tayo tanso. Ginto tayo. Ibig sabihin, kahit na dumadaan tayo sa anumang pagdadalisay, di ba? Nababawasan ba yung weight ng ginto? Tunawin mo yung ginto, buuin mo. Nababawasan ba yung weight? Hindi siya nababawasan. Dalisayan mo ginto, padaanin mo sa apoy, padaanin mo sa lahat. Dumihan mo, ilagay mo sa putik, hugasan mo, yun pa rin siya. At hindi siya nahahaluan. Okay? Yun pa rin siya. Yun ka, kapatid. Hindi yung maraming pera, sikat, makapangyarihan. Yun ka. Yun yung buhay na gusto ng Diyos na ibigay sa'yo. Hindi apektado na nangyayari sa mundo. Bakit? Malinaw sa'yo kung sino ka. Malinaw sa'yo kung sino ang Diyos mo. At ang buong tiwala mo ay nasa Kanya. Hindi ka iiyak-iyak. Di ba nakikita natin ang example ng mga nauna sa atin. Nakita natin, bakit si Pablo? Anong nangyari kay Apostle Paul, mga kapatid? Pinaghahagupin, ikinulong, dinala sa ibang lugar, isinakay sa ship, ay sa malaking bangka. Tapos nung makakapsay sila, ibig sabihin malakas ang unos, kailangan nilang magtapon ng mga damit nila para gumaan yung kanilang vessel, para makaraos sila. Pati si Apostol Pablo, itinapon siya sa dagat. Ginawa siyang, ang tawag dito, isang gamit na kailangan itapon para gumaan yung, makarating yung iba. Tinapon siya. Tapos napadpan siya sa isang lugar. Pagsapit niya sa lugar na yon, kapapadpan pa lang niya, tinuka siya ng ahas. Walang kaangal-angal si Apostol Pablo. Dahil doon sa lugar na pinagdalan sa kanya, bagamat ang daan papunta doon sa lugar na pinagdalan sa kanya ay tinapon siya sa dagat, tinuka siya ng ahas, pero yung lugar na pagmimisinan niya, hindi sinabi ni Apostol Pablo na, oh, come on, Lord, magmimission ako eh. Dadalhin mo ako sa isang lugar, ano ba to?
Akala ko magagamitin mo ako sa lugar ng Orion. Pero bago ako nakarating ng Orion, Lord, itinapon ako sa dagat. Pagpunta ko ng, nakapadpad ako sa lupa ng Orion, tinuka ako ng ahas. Ito ba? Ganito ba, Lord? Walang ganong angal. Hindi nadidikta ng sirkumstansya ng buhay kung ano yung malaking pangunawa na meron sila. Okay? Naiintindihan nila. Ay tayo, anong gagawin natin pag nalagay tayo sa ganong kalagayan? Sobra ng angal natin. Bakit? Hindi natin lubusang naunawaan sino ba tayo? Mga kapatid, we conquer. We are more than conquerors in Christ. God gave us the ability to enjoy and experience the life na binigay sa atin ng Panginoon. Ito yung buhay na ganap na hindi kayang pigilan, na parang ginto. Tunawin mo, dumihan mo at lahat, pag binuo mo, yun pa rin siya at hindi nababawasan. Hindi rin nababawasan ang worth. Tumataas ang halaga, patuloy na kumikinang. Yun ka, kapatid. So yun. And then, point B is, why is grace irresistible? Bakit ang grasya ng Diyos ay hindi matatanggihan ng isang hinirang ng Diyos? Because God is sovereign in working out everything to secure an elect's salvation. Okay. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, all your situations in life, lahat ng sitwasyon mo, even the opportunities of life. Okay? Ang pangako ng Diyos, ang anumang sinimulan ko sa iyo, tapat ako, natatapusin ko anuman yung sinimulan ko. Kaya meron tayong kinakanta, He who began a good work in, ganun ba? Tama ba? In you, will be faithful to complete it in you. Kung ano man yung sinimulan niya, He is faithful to complete it in you. Okay? Ibig sabihin, kapatid, dahil siya ang sovereign to work out everything, all your situations, sa buhay mo, kapatid, dahil siyang sovereign, kailanman, hindi mo maiitsapwera o hindi mo matatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ka. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang grasya. Hindi mo ito matatanggihan sapagkat siya ang gumagawa ng lahat-lahat sa iyo. Ganun ba, Pastor? Siya ba talagang gumagawa ng lahat-lahat? Ano ang verse sa Bible? Listen very carefully. Ano ang verse sa Bible na nagsasabi na ang Diyos talagang gumagawa sa lahat? Kasi hindi tayo papayag na walang verse. Kung sinabi natin ganun ang pinaniniwalaan natin, ano yung verse mo na ganun ang paniniwala? Romans chapter 8. Sikat na sikat yun. Lagi nating pinag-aaralan. Romans chapter 8, verses 28 to 30 says, and we know that in, kayo na magbasa nun. And we know that in, pag sinabi ng Biblia na in all things, meron bang pumalag? Meron bang humulagpos? Pag sinabi bang in all things, God works. Pero, kapatid, ang pangungusap na ito ay hindi para sa lahat ng tao. Ang problema nating tao, imbis na maniwala ka, dahil very plain naman, very clear naman yung passage. Yung bang, alam mo yun, yung gusto mong maging magaling ka, ganun tayong tao eh, yung parang gusto mo special ka, mas magaling ka, may naiisip kang mas magaling, may naiisip kang iba. Pag sinabi ng Biblia, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him
to those who have been called according to His purpose. Yun ang very plain, very clear na statement o pangungusap na nakita mo, ang tao sa galing-galingan niya, imbis na maniwala lang siya, tanggapin ng buong-buo kung ano yung nakasulat, may pag-iisipan talaga, ganun ba yun? Ano, ganun ba? Iisipin lang mabuti na wala naman siya talagang makukuha dito. Kaya nga, pananampalataya. Kaya lang, yun ang senyales, mga kapatid. Kasi ang tunay na mananampalataya, ang tunay na hinirang ng Diyos, ang identity niya, sabi ng Panginoon, my sheep will hear my voice. I know them, they know me, they will follow me. Ibig sabihin, Word of God, tinig ng Panginoong Kristo, ang identity talaga ng elect, hindi ito hindi ito mayabang na parang ginagalingan pa niya ang Lord, na may question siya na anong question, yung malalalim na question, na kahit siya, ubusin man niya ang utak niya, ubusin man niya ang buhay niya, hindi niya matagpo-tagpuan ang kasagutan. Okay? Ang identity ng isang elect ng Lord is, they will hear the voice of Jesus, the voice of God. Ibig sabihin, naiintindihan niya ang Scripture. Umapayag siya sa sinasabi ng Scripture. At sinasabi ng Scripture ngayon, mga kapatid, hindi natatanggihan ang grasya ng Diyos. Dahil sa lahat ng bagay, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, kapatid, all your situations in life. Talaga nga bang sa lahat ng sitwasyon? Talaga nga bang sa lahat ng sitwasyon? Now, try to imagine this. Listen very carefully. Try to imagine this. Ganitong kagaling ang Lord sa pagsisecure o para siguraduhin niya ang iyong kaligtasan. Pakinggan mo mabuti. Ganito siya kagaling. Kung gusto mo talagang silipin ang galing ng Diyos para ma-secure niya ang iyong kaligtasan at maiuwi ka niya sa kanyang piling sa sangkalangitan, ganito niya sinimulan ang iyong kaligtasan. Imagine this. Kung talagang gusto mong ugatin, paano tinrabaho ng Diyos ang kaligtasan mo, kapatid? Ganito niya tinrabaho. Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ngayon, sinimulan ng Lord, ganito kita tinrabaho. For those God foreknew. O, pinag-aralan na natin yan. Ano yung una natin? Elected, foreknown, predestined, called. Tignan mo yung nauna. Pag sinabi natin, for those God foreknew, ibig sabihin, foreknew, nandito siya, pero alam na niya kung ano yung mangyayari sa dulo. For those God foreknew. Ano yung Tagalog ng foreknown sa pag-aaral natin? Kinilala. Kinilala. Okay? For those God foreknew. Kailan nangyari yung foreknown? Kailan? Before the foundation of the world. Ganon kainam. Ganon kainam ang trabaho ng Diyos. Kaya sinabi niya, in all things. Sa lahat-lahat. Kasi ang takbo ng iisip natin, ito lang, nung nagkaroon lang tayo ng pagkaunawa, akala mo, doon lang nagtrabaho ang Diyos sa'yo. Pero kapatid, pag naintindihan mo mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan, tinrabaho na ng Lord, pinaghanda na niya, pinagplanuhan na niya na maiuwi ka sa kanyang piling
kinilala ka na niya. Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Kapag na-absorb ng kaluluwa, ng spirito mo yung katotohanan na yung kapatid, you will be more than conqueror. Yun ang taglay-taglay nila Esteban. Binabato sila, hindi sila tinatablan. Ibig sabihin, hindi tinatablan, mapapatay sila ng bato. Alright? Mapapatay sila ng bato, pero hindi mapapatay ang pananampalataya nila. Amen ba? Bakit? Kargado sila ng katotohanan na galing sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Kung taglay-taglay mo ang katotohanan, malinaw na malinaw sa iyo na ikaw ay hinirang ng Diyos. Kinilala ka na niya, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Kapatid, I'm telling you the truth, you will be more than conqueror. You will conquer. Hindi ka kayang tibagin ng mga maliliit na o kahit malalaki na sitwasyon sa mundong ito. Yun ang, ganun katindi ang trabaho ng Lord. Kung paano niya pinagplanuhan na may uwi ka sa kanyang kaluwalhatian. Problema sa atin, tamad tayo dito. But I'm telling you the truth, ang isang hinirang ng Diyos, hindi siya tamad dito. Mag-aanuhan na tayo, magdidiretsahan na tayo mga kapatid. Ang hinirang ng Diyos hindi tamad dito. Bakit? Pagkain niya to eh. Okay? Pagkain niya to. Pag may binuhay ang Diyos sa'yo, anong binubuhay ng Diyos sa'yo? Espiritu. Hindi ka na natural man. Ang natural man, ang sabi ng Lord sa natural man, hindi niya tatanggapin to. But the natural man receiveth not the things of God because it is foolishness unto him. Hindi niya talaga bubuklatin to. Bakit? Foolishness sa kanya to. Kahunghangan sa kanya to. But you are not a natural man. You are an elect of God. You are an elect of God. Matamis na matamis sa ito. Pag naunawaan mo to, kapatid, actually, irresistible nga ito eh. Kaya irresistible. Hindi mo ma-resist ang Word of God. Maiintindihan mo to. Kasi pagkain ng nabuhay sa'yo. Pag may nabuhay na sa'yo, na Espiritu ng Diyos, iiyak to. Gatas sa una. And then, meat na. Pagkain, mga solid food na. Kaya naiintindihan natin yung kalalim-laliman ng inihayag ng Diyos sa kanyang mga salita. Because you cannot resist it. Because your spirit is desiring na kumain ng kanyang mga salita. Okay? God is working out everything. For those God foreknew, He also predestined. Predestined to what? To be conformed to the image of His Son, our Lord Jesus Christ. That He might be the firstborn among many brothers. May kasunod pa yan. Pero yun lang ang inilagay dito. Romans chapter 8, verse 28 to 30. Okay? And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Okay? Sinimulan ka ng Lord sa kanyang plano, hindi pa nagsisimula ang sandaigdigan, tinatapos niya ang kanyang plano na maiuwi ka niya sa kanyang glory. Kaluwalhatian. Listen very carefully. Kapag hindi nyo taglay-taglay ang mga katotohanan na yun, kapatid, kahit sino ka pa man sa mundong ito, isang kalabit lang sa'yo ng dyablo, para ka lang ipa, na paghinipan ay masusway, makukuha. Tandaan natin.
Yun ang sikreto ng isang buhay na ganap at kasiya-siya pag naiintindihan mo ang katotohanan. And then lastly, meron pa tayong Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Working out everything, sabi dyan Ang sabi dyan, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, along with Jesus Christ, graciously give us how many things? Ayan, di ba? Imagine, try to imagine. When you're reading your Bible, kahit mag-isa ka kapatid, magmakaawa ka sa Lord, Lord, lunurin mo naman ako ng kaunawaan, Lord. Ayaw kong binasa ko lang, hindi ko naman naiintindihan. Try to imagine how great, mga kapatid, yung benefits na meron ka sa Panginoon. Tingnan mo mabuti. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 32, He who did not spare His own Son. Siya, ang Diyos Ama, na hindi ipinagkait ang sarili niyang anak at ibinigay ang sarili niyang anak ng buong buo sa'yo. How will He not also, kung hindi niya pinagkait ang the most precious, okay? Yung ingat-ingatan at ang tawag doon, pinakamamahal na anak, hindi niya ipinagkait na ibigay sa'yo. Paano mo naisip, kapatid, na yung pinaka-the best ay naibigay na niya sa'yo, bakit ka pa nag-isip na hindi niya kayang ibigay sa'yo ang mga bagay na hindi naman mahalaga kesa sa anak niya na naibigay na sa'yo? How will He not also, along with Jesus Christ, graciously give you how many? All things. Praise God. Kaya lang hindi mo talaga makukuha kung ayaw mo talagang kuhanin. O hindi talaga inalaw ng Lord na makuha mo yung mga bagay. Sapagkat you are resisting the grace. Because the grace cannot be resisted, mga kapatid, ng mga elect. Pero ang mundo, dahil natural man sila, i-resistan talaga. Hindi nila maunawaan. Ibig sabihin, pag di nila naunawaan, the benefits therein, all the joy, all the peace, all the confidence, everything na nakapaloob sa grace na yon, hindi mo talaga madadali. I'm telling you the truth. Pero dahil meron kang ibang gusto, at hindi si Jesucristo ang gusto mo. Okay, and lastly, truth letter C. Yan. God is also sovereign in choosing and electing people to salvation. Okay? Ang Diyos ay Siya pa rin ang nangunguna kung sino ang pipiliin niya, kung sino ang hihirangin niya papunta sa kaligtasan. Okay. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang boyfriend mo, hindi ang girlfriend mo, hindi ang asawa mo. Hindi sila, hindi tayo ang namili sa atin para sa kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, You did not choose me. I chose you. Hindi kayong pumili sa akin. Ako ang humirang at pumili sa inyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Saan nakasulat yon? Ano yung mga katotohanan na nagsasabi na ang Diyos ang pumili at humirang ng mga tao papunta
sa kaligtasan. Ephesians chapter 1, verse 3 to 4 says, Ephesians chapter 1, verse 3 to 4 says, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with how many blessings? Kaya hina-highlight ko mga kapatid. Listen very carefully. Pakinggan natin mabuti ito. Kaya hina-highlight kong mabuti mga kapatid. Kasi malinaw sa scripture na ang availability ng ibibigay ng Diyos sa elect ay hindi tinitipid. Kaya lagi niyo mababasa, all, every. Di ba? Laging, ang Diyos pag nagbigay, kapatid, buo. Binigay ba niya ng kalahati si Jesus Christ? Ibinigay ni Jesus Christ ang buo na buhay niya sa'yo. Hindi niya sinabing, bibigyan ko lang 1/4 si Aloha, 1/4 naman si Rona, 1/4 naman si 1/4 kilo, kalahati. Walang ganon. Buo. Kaya lagi natin hina-highlight. Who has blessed us in the heavenly realms with how many spiritual blessings? With every spiritual blessing. Imagine mo ito, kapatid. Imagine mo. Kung hinirang ka ng Diyos, kung ikaw ay hinirang ng Diyos, pakawalan mo yung iba mo munang iniisip. Just try to imagine this. Kung ano yung katotohanan sinasabi ng banal na kasulatan. Listen very carefully. Imaginein mo. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, eto ka. Eto ang nangyayari sa'yo. Ganito ang nangyayari sa'yo. Kung hindi man nangyayari ng buong buo, nakikita mong sarili mo, papunta ka dito sa sinasabi nito. Kaawaan mong sarili mo kung hindi mo nakikitang ganon. Humingi ka ng, Lord, your mercy, your grace, Lord God. Kasi ito ang katotohanan na nagsasabi. Ito ang hinirang ng Diyos. Praise be to God, our Father, and to our Lord Jesus Christ, because He blessed us. Pag sinabing blessed us, binigay sa'yo. Pag sinabing binigay sa'yo, taglay-taglay mo. Who has blessed us in the heavenly realms. Ibig sabihin yung package mo. Hindi tinipid ng Lord, hindi niya hinahawakan yung package mo. Pinadala niya sa'yo. Who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Lahat. Hindi siya nagtira with every spiritual blessings in Christ. For He chose us in Him, in Jesus Christ, before the creation of the world. Hinirang ka, pinili ka ng Diyos para kay Jesucristo, hindi pa man nagsisimula ang daigdigan. Before the foundation of the world. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo nga nagpaplano, kami nila Marlo, nagpaplano kami. Carefully, yung detalye ng plano, iniisa-isa. Bakit? Bakit muna pinagpaplanuhan? Ba't nilalagay muna sa papel? Kapatid, because we don't want to miss a thing. Okay? Kung ano yung gusto naming mangyari, carefully laid down, kitang-kita na sa plano. Why? Because we will execute every details of that plan. Kung ano yung nasa plano, pag tinindig na yung gusali, kung ano yung nasa plano, magre-reflect kung ano yung pinagplanuhan. Tama?
Kapatid, ang nagplano Diyos. Pinagplanuhan niya kung sino ka. Nagplano siya. Before the foundation of the world, ganito ang gagawin ko kay Doy. Ganito ang gagawin ko kay Tess. Ganito ang gagawin ko kay CJ. Nakaplano yun. At ipapadala ng Diyos ang lahat ng materyales para mangyari kung ano yung nakadetalye sa kanyang plano. Tama, mali? He will bless us in heavenly realms with all the materials needed, with every spiritual blessings. Para pag naitindig ang buhay mo, aloha, lalabas yung pinagplanuhan ng Diyos. Amen. Iyon ka. Kasi inaano natin yung Biblia na parang ang bababaw ng kung ano yun. No! Ibibigay sa'yo ng Lord ang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung ikaw ay hinirang niya, mangyayari sa'yo lahat ng dinitali ng Diyos sa kanyang plano. Hindi engot ang ating Diyos. Hindi. Kung tayo nga kinakadita-detalye natin yung gusto nating mangyari, how much more your amazing, wonderful, great God, powerful God, na nasa kanyang disposal, nasa kanyang mga kamay, ang lahat ng kailangan para ibigay niya ang mga materyales para mabuo kung ano ang gusto niyang buuin sa buhay mo, kapatid. You cannot resist the grace of God. Hindi mangyayari na mas magaling ka pa sa Diyos na kaya mong pigilan kung anong gusto niyang gawin sa'yo. Bakit napipigilan? Dito ka manginig. Dito ka dapat manginig. Bakit kung kailan mo lang gustong pumunta, doon ka lang pupunta? Bakit kung ano lang ang gusto mong gawin, yun lang ang gagawin mo? Dito ka manginig. Baka hindi ka hinirang ng Diyos. Because the grace of God cannot be resisted. Mangyayari sa iyo kung ano ang pinagplanuhan ng Diyos. Kaya huwag kang magmamalaki sa Lord. Matakot ka. Pag sinabi ng Lord, attend ka, huwag mong kalimutan ang mga pagtitipon. Lord meron akong mas mahalaga, Lord Ito muna, bago ikaw. O sige, bahala ka sa buhay mo. Inimpok mo ng inimpok yung sayo. Tinayo mo ng tinayo yung sayo. Akala mo doon ka liligaya. Isang araw, in-strike na ng Lord ng asteroid ang mundo. Boom! Sabog lahat. Nasaan yung tinayo mo? Nagliliparan na yung mga kaluluwa. Nagliliparan na. Dadali na ng Lord sa eternity. Nasaan ka? Sasabihin mo sa Lord, Lord, second chance. Ala na. Sinabi na Pinag-aksayahan ka na ng panahon Inulit-ulit na sa'yo Tigas ng ulo mo Saan ka pupulutin? Sa kangkungan ka pupulutin. Yun ang katotohanan. Hindi natin nilalaro-laro ang salita ng Panginoon. The grace of God, kung sumapit sa iyo ang grasya ng Diyos, ang kanyang kabutihan, hindi mo yon kailanman mariresist. Kung kaya mong i-resist, manginig ka. Kung kaya mong i-resist yung salita ng Lord, manginig ka na. Kumapit ka sa Lord, Lord, bakit kaya kitang i-resist? Because the truth says, the grace of God cannot be resisted. All glory to our Lord. Palakpakan po natin siya. Pasalamatan po natin.